Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, for the opportunity to have the fellowship with you and with the brethren, Panginoon. At salamat din, Panginoon, for bringing us here all together na kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, nagpuri at sumamba sa iyong nakilang pangalan, O God. Salamat din, Panginoon, for the opportunity to hear your words today, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa safe travel ka going here in the Villa, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, patuloy na bigyan ka ng kapurihan, patuloy kang luwalhatiin sa Espiritu at katotohanan. And Lord, once again, Lord, I lift up to you each and everyone's in this room, Panginoon, Lord. Bless us with a clear understanding, Panginoon. A teachable heart, Panginoon. Prepare our hearts, Panginoon, to receive your words this morning, O God. And Lord, dalahin ko po, Ama, na kung anuman, Lord, ang nais mong ipabatid sa bawat isa, Panginoon, this morning, Lord, speak to us through your words, Panginoon. Mangusap ka po, Panginoon. Lord, hide me in the wings of your righteousness, O God, and you alone be seen in me, Panginoon. Use me as your mouthpiece, Panginoon. May your name be glorified and magnified in the midst of us sa inihanda mo pong mensahe sa amin sa umagang ito, O God. As you prepare us to hear your words, O God, may your name be glorified, O God. May your name be magnified. And we continue lift up to you, O God, ang lahat, Panginoon, sa umagang ito. Lalo na, Panginoon, sa facilities na ginagamit namin, Lord, in this place, Lord. Cover this place with the most precious blood of our Lord Jesus. Na wala pong gawa o tangka o plano ng kaaway, Panginoon, ang makapasok sa lugar na ito. Bagkus, Lord, andun ang kalayaan namin na patuloy kaming makapagpuri at sumamba sa iyong nakilang pangalan. Wala pong maging gambala, Panginoon, walang maging hadlang, Panginoon, na ikaw ay papurihan sa lugar nito, Panginoon. Even sa electricity, sa internet connection, at sa mga instrumento, Panginoon, na gagamitin, Lord, I pray na ang lahat, Panginoon, ay maayos, Panginoon, at wala pong anumang sagabal ang mangyari, O God. Wala pong hadlang, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyong dakilang pangalan. Lord, we thank you for the lives of each and everyone in this place, and we rebuke all the works of Satan in this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. And we release power of the Holy Spirit, the anointing of each and everyone, O God. And I ask thee, O Lord God, to give us wisdom and knowledge to pursue you, O God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makapo na po tayong lahat. Kumusta po mga kapatid? Na-miss po namin kayo sa loob ng isang buwan. Yan. Praise God. It's good to be back home in the house of the Lord. And salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli makapagbahagi ng kanyang salita. Who among us na may mga idol? Yung idolo, ibig kong sabihin yung ginagaya nyo passion about sa pananamit, sa social life, sa lifestyle, yung ginagaya natin about sa pagbili ng mga ari-arian, ganyan. Yung mga successful people na iniidolo natin. Alam ko everyone, meron tayong ganun na idea. Because we've seen them become successful. And people imitate or interpersonate persons, other persons, especially yung mga successful one, yung mga popular one, mga passion, artists, singers, professionals na naging successful. I know that because they become successful na nagiging idolo po natin sila. People imitate
or interpersonate others due to a combination of social, psychological, and evolutionary factors that enhance learning, social bonding, and cultural cohesion. According to the studies and research made by combination of experts from different countries and universities regarding imitations behavior. Ngayon, tingnan po muna natin, magkaroon tayo ng background. Ano ba itong reason ng bakit mayroong mga taong nag-i-imitate ng behavior ng ibang tao? Let us see the reasons why people are imitating others. The message of the Lord this morning is about imitate Christ. Let us see the reasons why people imitate other persons. Una, yung social acceptance. Imitation is a fundamental aspect of learning. Social acceptance. One of the primary reasons people imitate others is the desire of social acceptance. Kaya nga tayo rito, nagiging palagay yung loob natin dito sa church. We find our belongingness. Nakita natin yung family sa bawat isa. It is one of the desire for social acceptance, lalo na sa family. By mirroring the behaviors, mannerism, and preferences of those around them, kaya nagkakaroon ng social acceptance. And napipil ng individual that they belong to the group. This behavior can foster connection and improve interpersonal relationship as people tend to like those who are similar to them. In outside world, hindi sa Christianity, meron tayo, kung titingnan po natin sa labas, merong mga may mga gangster, sama-sama sila. Merong mga fraternity na babalitaan natin. They are a group of people with common interests. At nakikita natin doon na meron ding mga grupo ng mga individual na meron silang common goal. And we as a Christian, meron din tayong common goal. We have the same behavior, or we have the same focus on serving God. We focus on Jesus. We belong in this family of God. Pangalawa is the reason why they imitate other person is the learning and development. Imitation is a fundamental aspect of learning, especially yung mga bata. Nakita niyo ba yung mga bata? At their early age, 1-year-old, 2-year-old, pag may nakikita sila sa parents nila or elder brother or sister, ginagaya nila. Kaya nga may kasabihan, di ba, kung ano ang ginagawa ng matanda, ginagaya ng mga bata. And that is the learning and development stage of individual. To adapt behaviors and practices that are valued within their communities, especially children's. Kaya nga, in the community, kapag nakita yung isang bata nang hindi nakakakilala sa kanya, tinatanong kung sino yung magulang. Because from them, pag nalaman nila kung sino yung magulang, alam na nila kung sino tong bata na to. Kilala na agad nila because of the development from the family. Pangatlo is yung cognitive shortcut. Ito yung reasoning or thinking na hindi na kailangan ng isang individual
na mag-focus doon sa mental ability niya or yung mas bigyan niya ng sobrang effort sa pag-iisip. Imitating others can also serve as a cognitive shortcut. In complex social situation, individual may feel uncertain about how to behave, lalo na kung baguhan. So, ang nangyayari, nakikiayon na lang siya doon sa flow until such na ma-learn niya doon na ganito lang pala kadaling makisalamuha by imitating others. By copying the action of others, they can navigate this situation more easily, reducing the mental effort required to make decision. Yung kanilang thinking, yung kanilang reasoning ay nagiging madali para sa kanila. At yung pang-apat is the chameleon effect. Alam niyo naman kung ano yung chameleon. Sa Tagalog, hunyango. O yung animal na kapag nadikit sa isang bagay, kung anong kulay yun, nag-ano na siya ng kulay niya. Or nag-camouflage siya doon sa sa kanyang kinakapitan. The chameleon effect refers to the unconscious mimicry of another person's behavior during social interaction. Nakikiayon sa sitwasyon. Kumbaga, kung ano yung kaganapan doon sa kung ano yung ginagawa ng mga kasama niya sa grupo, ganun na din yung ginagawa niya. So, yung gestures and postures of the others tend to like each other more na nagkakaroon sila ng common interest which can strengthen social bonds. Nagkakaroon sila ng bonding hanggang sa sila ay parang isang na lang sila, naiisa yung kanilang layunin o iisa yung kanilang ginagalawan. At yung panglima is the evolutionary perspective. Ito yung tinatawag na it promotes cooperation and cultural continuity. It is the tendency to yung human survival. Kahit dito ako mapunta, kaya kong mabuhay. Sabi niya, parang yung napunta ka sa bundok, nakisama ka sa mga lokal doon, yung mga native, na kaya mong gumalaw kung paano sila namumuhay doon sa place na yon. It is the evolutionary perspective. In summary, imitation is a complex behavior driven by the need for social connection, learning cognitive efficiency, and evolutionary advantage. Understanding this motivation can provide insight into human interaction and cultural practices. Why we learn these things about imitation? The message for today is a call to follow the example of Apostle Paul as he followed Christ. Why Apostle Paul insists to follow his example? Ano ba yung mga dapat nating matutunan about imitation? Sabi sa teksto natin, imitate me, just I also imitate Christ. Hindi sinabi ni Apostle Paul na imitate me. But he said, imitate me as I imitate Christ. At merong itinuturo si Apostle Paul. Apostle Paul knew he followed Jesus. So he did not hesitate to tell the Corinthian Christian to imitate his walk with the Lord. So, as to us this morning, ang gusto ni Apostle Paul, lakaran natin kung ano yung nilalakaran niya with Christ. Tingnan natin sa sabi doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi doon,
Be an example to the believers in words, sa pananalita natin. In conduct, paano ba tayo mag-behave? In love, in spirit, in faith, in purity. Alam ni Apostol Paul na yung mga Corinthians, kailangan nila ng halimbawa or an example to follow. So as to us as a Christian, gusto rin ni Apostol Paul na yung example na ginawa niya, he set an example to follow by the Corinthians. Gusto rin niya na sa atin, i-follow natin kung ano yung ifina-follow niya sa ating Panginoong Hesus. Just as he imitate Christ. Paul knew he was an example and a good example at that. He also knew that it was not Paul who was worthy of example. Kaya sinabi niya na, as I imitate Christ. For us nowadays sa atin, alam tayo, minsan sinasabi natin, do not look at me. Look at Jesus. Sinasabi natin, mag-focus ka kay Jesus, huwag sa tao. But being a leader or being a Christian, kung gusto nating i-lead yung non-Christian or yung mga lost at the outside world of Christianity, we have to set an example to follow what Paul wants us to follow like he followed Jesus Christ. This is also sets a limit and a direction on the way we imitate others. Follow me as much as you see me following Christ. Huwag lang tayong maging stumbling block. Pakita natin sa mga kapatid natin that we are truly a follower of Christ. So ano ba itong tinuturo ni Apostol Paul sa atin about imitation? Napakahalaga talaga sa buhay natin bilang Kristiyano na magkaroon tayo ng Christ-like character. Kaya nga, ini-emphasize ni Apostol Paul sa mga Corinthian to imitate him as he imitate Christ. So ano ba yung ini-imitate ni Apostol Paul sa ating Panginoon? Unang-una itong ini-imitate ni Apostol Paul about Christ's humility, his birth. In Luke chapter 2, verse 7, nasabi diyan, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him on a manger because there was no room for them in the inn. This verse describes the birth of Jesus and the circumstances surrounding it. Makikita natin, bakit? The birth of Jesus shows humility. Pwede naman siyang ipanganak in the Philippines sa Malacanang Palace o sa isang 5-star hotel because we all know that He is the Son of the living God. Pwede rin siyang ipanganak sa Buckingham Palace in England. Pwede rin siyang ipanganak sa France, sa pinakasikat na hotel. The famous country in the world, in the United States, pwede siya doon sa Washington, D.C. Bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus sa isang sabsaban? This verse describes the birth of Jesus in humility. The coming of the King in humble situation. It's highlighting that there was no place for him in the inn. Kaya doon siya ipinanganak doon sa sabsaban. And why the angels of the Lord
Ipinamalita niya doon pa sa mga ah, pastol ng tupa. Bakit hindi doon sa mga saserdote o yung mga teachers of the law that time? Because God knows that kung doon sa mga saserdote o doon sa mga pariseo, ibinalita ng mga anghel ang magandang balita ng pagsilang ng Panginoong Isus, they will keep silent. Hindi nila ipapamalita. Itong mga pastol, after hearing the good news, immediately pinuntahan nila si Jesus doon sa sabsaban. And after that, it spread the good news na ipinanganak si Jesus. Kung makikita natin that in humility of His birth, Philippians chapter 2 verses 5 to 7 says, "Let this be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, coming in the likeness of man." Nakita natin kung paano kahumble ang ating Panginoon. Though He was God, He did not consider Himself equal with God. Kaya nga, it's highlight Jesus' choice to humble Himself by becoming human and serving others. The humility of Jesus Christ seen also in the life and ministry. In John 13:3, verse to 5, sabi doon, Jesus knew that the Father had put all things under the power and that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. In His life and ministry, andun pa rin yung kababaang loob ng Panginoon, yung kanyang humility, na hindi siya nahiya na pagsilbihan yung mga kanyang mga apostles. Nakita natin, kung i-imagine ninyo, mga kapatid, that time, pag naglalakbay doon sa daanan, doon nga sa probinsya, parang daang kariton, pag napunta kayo sa bukid, pag tumapak ka talagang, yung putik nakakulapol doon sa, kung nakachinelas ka o kung nakapa. At that time, nakasandals yung mga apostles. Tapos, nakita natin yung old time na, na mga sandals nila. Pag itinapak mo yun sa putik, talagang punong-puno yung talampakan. Ganun. Kung tayo pa, yung mga bata, sasabihin nila, yak, ang dumi. But the Lord Himself, ginawa niya yun because of humility. Meron siyang sineset na example sa bawat isa. In Matthew 11:29, sabi ron, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." It is an invitation. Jesus consistently demonstrated humility. He associated with the marginalized by society, including tax collectors, sinners, and the poor. His humility is not just in His action, but also in His heart, offering rest and peace to those who follow Him. Ganun kababa ang loob ng Panginoon. Ganun kahumble ang Panginoon during His life and ministry. Pangatlo is yung passion and crucifixion of the Lord Jesus Christ.
Matthew 26, verse 39, sabi ron. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Alam natin lahat that He is God. Pwede niyang i-skip yun, di ba? Ano na lang niya, in the isang kisap mata lang. Tapos na yung nakikita niyang daraanan niyang pagdurusa. Yung sacrifice na mangyayari sa kanya. But because of humility and His passion during the crucifixion, ang sinabi niya sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa langit, "Yet not as I will." Hindi yung kalooban ko ang mangyari, but as you will. Hindi nagmataas ang Panginoon. Hindi niya sinabi sa Diyos Ama na, "Anak mo ko, Diyos ako." Bakit kailangan kong ranasin yung ganito? Ang sinabi niya lang, "Not as I will, but as you will." And in Philippians chapter 2, verse 8, ang sabi ron, "And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Siguro kung sa atin nangyari yun, yung His obedience unto death and even death on the cross, which is that time, yung heinous crime lang ang makakaranas ng ganung parusa, yung kamatayan sa cross. Imagine yung shame and na dinanas niya during the crucifixion. In His humble submission, He accepted the penalty of sins for us. Jesus' trials and crucifixions are marked by His silence and restraint in the face of false accusation and mockery. Yung sa simula pa lang, nung tinatanong na siya ni Pontius Pilate, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-reason out. Bakit ganon? Wala akong kasalanan, hindi niya sinabing ganon. But He endures the cross, despising its shame for the joy set before Him, demonstrating the humility often involves suffering and sacrifice for a greater purpose. Alam nating lahat kung anong rason bakit siya ipinako sa cross. Because of our sins. And in His resurrection and exaltation, still the humility of the Lord Jesus. Following His death, Jesus' humility is vindicated by His resurrection and exaltation. In Philippians chapter 2, verse 9 to 11, sabi ron, "Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name above all names, that at the name of Jesus every knee should bow in the heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Hindi niya hiningi, hindi niya sinabi sa Diyos Ama, natapos ko na yung hindi siya nagmalaki na after the crucifixion, He rose again. His exaltation is a testament to the divine principle that humility preceded honor. Jesus' life, teaching, and sacrificial death provide a profound example of humility. His action and words call His followers to a life of service, selflessness, and submission to God's will, promising that those who humble themselves will be exalted in due time. That teaches us that humility
comes up na magkaroon ng honor and glorification. Di ba kasabihan, yung nagmamataas ay ibinababa at yung mapagpakumbaba ay tinataas ng Panginoon. And it's true. The second thing that Apostle Paul wants us to follow as he followed Christ is Christ's servanthood. John 13:14-15. Sabi doon, so if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example so that you should do as I have done for you. Here, katulad ng nasabi ko kanina, Jesus redefines greatness as service and calls to each and everyone. Makita natin, kung tayo siguro, baka may utusan tayo, hugasan mo nga yung paanong bisita natin. Or we have someone who is dedicated to wash or clean o bigyan ng tsinelas yung mga bisita natin o yung mga kasama natin. But in here, the Lord Jesus Christ Himself set an example for us to follow. That the Apostle Paul wants us to know as he follow the Lord Jesus Christ and what He is doing. Mark 10:45. Sabi doon, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom to many. Dito, sinasabi rito na in our lives as a Christian, we are called to a profound commitment to serve others. Hindi tayo mga boss. We are the servant of the Most High God. Kaya nga, ipinapakita sa atin, the Lord Jesus Christ Himself set us an example that He came here. Even us, leaders, deacons, pastors, ministers na tinawag ng Diyos. Hindi tayo dapat maging bossing in attitude, but be a leader who is setting an example. Kaya, pinapakita sa atin, the servanthood of the Lord Jesus Christ, that He came here to serve and not to be served. In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi ron, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. This reflects on Jesus' willingness to give up His divine riches for the sake of humanity. Ganyan ang Panginoong Hesus sa atin. His willingness to be with us. Kung ano yung level natin, inabot ng Panginoong Hesus. Hindi siya namili. Kung ano tayo ngayon, andyan ang Panginoong Hesus para sa atin. He leveled Himself within us by setting us an example in His servanthood. And the third thing is, gusto ni Apostle Paul for us to know that he imitated Christ because of His love. Maraming mga verses dito na
I would like you to focus on Christ's love for us. In John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang ganda ng the greatest love, for God so loved the world, that He gave His only Son, the greatest gift, that whoever believes in Him, yung promise, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. The eternal reward na gustong ipabatid sa atin because of God's love. John 15:13, sabi doon, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. It speaks about the ultimate love where Jesus lays down His life for His friends, for you and for me. His unconditional love towards us. Grabing magmahal ang Panginoong Hesus. Sabi nga nila is down to earth ang pagmamahal ng Diyos sa atin. In 1 John 4:9-11, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son in the world that we might live through it. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Kaya nga, kapag meron tayong kinaiinisan, balik tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag alalahanin natin, sinabi ng Panginoong Hesus, we also ought to love one another. Para mawala yung inis natin sa ating kapwa. Remember that the Lord Jesus Christ died also for him. Amen? Amen. It connects God's love with sending Jesus as an atoning sacrifice and urges believers to love one another. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ngayon, wala ka nang makikitang ganun, no? Pero the Lord emphasized Himself, setting an example that He died on the cross, not just for a few, but for all of us. Para sa ating lahat. And that is the promise of God. Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Yun yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. How about us? We imitate Christ for His humility. As Apostle Paul said, as he imitated Christ. We also imitate Christ's servanthood as Apostle Paul imitated Christ's servanthood. We also ought to love one another as Apostle Paul imitated Christ's love to each and every one of us. And nakita natin, Apostle Paul follow Christ till death. Na inoffer niya yung buhay niya para sa Panginoon. For us to follow
what has been set as an example. At itinuturo sa atin ni Apostle Paul. Each and every one of us, you and me, can set an example to follow by others. Even at home, if we imitate Christ. Yung nakita natin, bakit may mga reason why others imitating us. Sa ating lifestyle, sa ating social life, makita sa atin na tayo mag-set ng example sa kanila so that in return, they will also follow Christ. Huwag tayong maging stumbling block o katitisuran ng kapatiran o yung, lalo na yung mga unbelievers. Ipakita natin sa kanila that we have Christ in our lives, that we follow Christ when He set us an example. Those verses we studied this morning collectively illustrate the profound humility of Jesus, serving as a model for believers to emulate in their own lives. His life and teachings encourage us to adopt a humble attitude, prioritizing service to others above self-importance. Tayo po tayong lahat. The most important is the unconditional love of the Lord Jesus Christ, who laid down His life for you and me. Marami tayong nakikita, marami tayong napapanood, especially social media, that encourage us to imitate. But today, si Apostle Paul urged each and every one of us na to follow his example as he follow Christ in our lives. The most important thing is kung ano yung isinet sa ating example ng Panginoon. Are you willing to follow Christ's humility? Are you decided to follow Christ's servanthood na walang pagtatangi? Are you willing to follow Christ's love to one another, to each and everyone? Sige po, tayo manalangin. Let us close our eyes. Let us talk to God. Sabihin natin sa Panginoong Hesus, Lord, in humility, teach us to humble ourselves, O God, so that we can follow what you have set as an example. Lord, give us a teachable heart, Lord, that in servanthood, Lord, we can follow what you have done to others so that we can do to them also what you want us to be. A good servant of all, okay. Lord, teach us to love one another as you love us. As you gave your life, you laid down your life for us, oh God. Lord, thank you for your love, oh God. Lord, we are here today hearing your message, Panginoon. To imitate you, O God. Not the human being, Panginoon. We are here to follow what you have done here on earth, Lord. You have done in humility, you have done in servanthood, you have done in love, Panginoon. Teach us all these things, O Lord, in our hearts, Lord, and set our minds to follow you, Panginoon. Sinabi ni Apostol Paul, to imitate Him
as He imitates you. Lord, we entrust everything, Lord, at this very moment, Panginoon. And we do believe, Lord, as you teach us in your ways, Panginoon, you will bring us into victory, Panginoon, to follow you, to imitate you as our personal Lord and Savior. We thank you, Lord God. We give you praises, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah, Father God, Lord, we praise you and we glorify your name. We thank you, Lord.